mga katiwala, 48 minutos makalihis po ang alas 2 din pagkahapon. Beltadi kita sa programang Baretang Simbahan Plus sa liwat pag-iriban nindo katiwalang Ray Sibiliano. So punan ta na mga katiwalaan sa tuyang Bareta ang unya na pagkaaldaw, March 9, 2026. Para po sa headlines kan mga Bareta, sobra 2,000 na mga jóvenes nagpartisipar sa sa 17th Diocesan Youth Way of the Cross sa Ligao City. Pasasalamat na misa para sa ika-26 na anibersaryo kan Holy Cross Children's Home, panginginota ni Bishop Bailon. 40 dias na formation program pinagsasagibo kan Diocese of Boac. Selebrasyon kan Semana Santa sa Manila Cathedral. Inimbitaran ang mga paratubod. Pamibi para sa disarmament as in katuninongan ng pangapodan ni Pope Leo XIV ngunya na Marso. So yan po ang headlines sa tuyang mga Bareta. Para po sa detalyes mga katiwala, naging matrayong po ang pinagsagibong 17th Diocesan Youth Way of the Cross sa Divine Mercy Monastery kan Carmelite Nuns of the Holy Trinity sa Kawa-Kawa Hill, Tuburan, Ligao City, kung sa insobra 2,000 na jóvenes na paratubod hali sa manlain-lain na parokya as ineskwelahan sa Diocese of Legazpi ang nakisumaro. Ang taunan aktibidad ang nagtipon sa mga jóvenes na Katoliko nganing mamibi asin mag-atid-atid sa pagsakit, kagadanan asin liwat na pagkabuhay ni Hesukristo. Bitbit ka na pagtiripon ngunya na taon ang temang mission. Jesus said to her, "Give me a drink." John chapter 4 verse 7 na may katuyuhan na hagyaton ang mga jóvenes na paghurup-hurupanan sa indang misyon asin padagos na hanapon ng Diyos sa indang buhay. Sigun kay Jean Philip Lizaso, saro sa mga youth organizers kang aktibidad, obheto ka na DYWC na akoon kan mga jóvenes na mas natabangan ang mga jóvenes na masabutan ang sakripisyong ginibo ni Kristo asin maikonektar ini sa indang sa diring eksperyensya sa buhay. Nagtapos ang aktibidad sa pag-celebrar nin misa o banal na misa na pinanginota ni Legazpi Bishop Most Reverend Joel Z. Bailon Didi. Sa iyang homilya, pigsadol kan obispo ang mga jóvenes na pag-atid-atidan ang mga lugar asin pagkakataon sa indang buhay kung sain ninda pwedeng makatagpo si Jesus. Pinagirumduman niya ang mga jóvenes na tugutan na makalaog si Jesus sa indang buhay. Tinaawan doon man kan obispo na ang simbahan ang sarong lugar kung sain makukuha kan mga paratubod ang buhay na tubig na magdadaras sa indang buhay na warang kasagkoran. Sa iba pang Bareta mga katiwala, panginginota ni Joel Z. Bailon, obispo kan Diocese of Legazpi, ang sarong Thanksgiving Mass bilang selebrasyon kan 25 anibersaryo kan Holy Cross Children's Home Foundation Incorporated. Nakadala ang gibuhanan misa sa Marso 21 taong 2026, alas 4 nin hapon sa St. Anthony of Padua Parish sa San Antonio, Tabaco City. Sigun sa parokya ang selebrasyon gigirumdumon sa 25 taon nin dayupot na pagsiserbi asin matibay na promesa sa pangangataman asin pagmolde sa mga aki. Dugang pa kang parokya magsiserbi man ang pagtiripon bilang pasasalamat asin pamibi kung sain ipigatang ang udok na pasasalamat sa Dios sa padagos na pagiya asin masaganang biyayang ipigtao sa laog nin mga nakaaging taon. Pigi-imbitaran kan parokyan mga paratubod asin taga-suporta kan foundation na makisumaro sa banal na misa asin sa selebrasyon kan makabuluhang okasyong ini. Sa iba pang detalyes nin mga Bareta sa luwas kan rehiyon, nagpatanid ang social action arm kan Simbahang Katolika sa Nasyon na Caritas Philippines na naglalalang sitwasyon sa Middle East ang nagpapahiling nin mas hararom na kaluyahan kan kinaban ang sobrang pagdepende sa fossil fuel.
Sigon kay Gerardo Almenaza, obispo kan Diocese of San Carlos, asin presidente kang Caritas Philippines, ang matinding kariribokan sa rehiyon pwedeng magdulot bako sa naning matinding pagtios sa mga apektadong komunidad kundi pati naman kan darakulang epekto sa international economy urog na sa merkado kang enerhiya. Sinabi kan obispo na sa kada paglala kan tensyon sa rehiyon, pirming naglalangkaw ang presyo kan krudo sa international market, sa rumbagay na direktang nakaapekto sa mga nasyon na nag-aasa sa imported na enerhiya arog kan Pilipinas. Ipinaliwanag man kan Caritas Philippines na kadaklan sa coal, krudo asin natural gas na pinagagamit sa nasyon ang pigaangkat hali sa ibang lugar kaya madaling maapektaran ang supply asin presyo kaini kapag may tensyong geopolitikal sa ibang rehiyon. Tinawan doon kan obispo na ang presenteng krisis nagpapahiling ng peligro sa sarong sistemang pang-ekonomiya na nakadepending marhay sa fossil fuel asin world market kan mga kalakal. Huli kay ni pinagsadol kan Caritas Philippines ang gobyerno na parikaso ng paglipat sa renewable energy aron kan solar, wind asin geothermal energy nganing mabawasan ang pagdepende kan nasyon sa paburubagong presyo kang krudo sa world market. Sinabi ni Almenaza, ang renewable energy bako sa nasolusyon sa climate crisis kundi sarong importanteng lakdang para sa katuninongan, hustisya asin pangmahaluyan na seguridad kan nasyon. Pinagsadulman niya na ang mga gobyerno sa bilog na kinaban na mangibabaw ang diplomasya nganing marisulbaran mga kariribokan mantang pigpapakusog ang pamumuhunan sa malinig na enerhiya nganing mabawasan ang pagdepende sa fossil fuel. Mientras tanto, pigiimbitaran man kan Manila Cathedral ang mga paratubod na makisumaro sa mga selebrasyon kan mahal na aldaw ngunya na 2026 sa paagi kan manlain-lain na spiritual activities as in mass celebration. Sigon sa katedral, mapuon ang mga selebrasyon sa Marso 29, Palm Sunday, kung saan magkakaigwanin mga banal na misa alas 8 nin aga hasta alas 10 nin aga, mantang alas 4 hasta alas 6 nin hapon. Panginginota ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Palm Sunday Mass alas 10 nin aga. Sa Abril 2, Huwebes Santo, mapuon ang selebrasyon alas 6:30 nin aga sa paagi kang morning prayer na susundan ng Chrism Mass alas 7 nin aga na panginginotan man ni Cardinal Advincula. Sa hapon kan kaparehong aldaw, alas 5 nin hapon, ang misa sa takip silim sa paghahapunan ng Panginoon na hudyat kan o tanda kan pagpuon kan Paschal Triduum. Mientras tanto, sa Abril 3, Biyernes Santo, isa sa gibon mga tradisyonal na pagatid-atid sa pagpapakasakit ni Jesus. Kabalan Stations of the Cross, alas 8:30 nin aga, 7 palabras sa udto. Asin ang selebrasyon kan pagpapakasakit ni Jesus Kabalan Station of the Cross sa alas 8:30 nin aga. 7 palabras sa udto asin selebrasyon kan pagpapakasakit kang kagurangnan sa alas 3 nin hapon na panginginautan ni Cardinal Advincula. Magpapadagos ang selebrasyon sa Abril 4, Sabado de Gloria, kung sa iniibuhon ng Easter Vigil, alas 8 nin banggi na panginginotan kang Arsobispo. Sa Abril 5, Domingo ning Pagkabuhay, magkakaigwan nin mga banal na misa alas 8 asin o hasta alas 10 nin aga, alas 4 hasta alas 6 nin hapon bilang selebrasyon kan liwat na pagkabuhay ni Hesukristo. Apwera sa mga selebrasyon kan misa magtataumanin mga oras para sa sakramento kan kumpisal poon Marso 30 hasta Abril 3 nganing matauanin pagkakataon ng mga paratubod sa espiritual na pagpreparar para sa mga mahal na aldaw. Padagos man na pinaghahagyat kan Manila Cathedral ang mga paratubod na makisumaro sa mga selebrasyon kan mahal na aldaw bilang panahon ng pamibi, pagbakli asin mas hararon na pakikisumaro sa pagpapakasakit, kagadanan asin liwat na pagkabuhay ni Hesukristo. Bareta naman sa luwas kan nasyon, nangapodan si Pope Leo XIV sa mga paratubod sa bilog na kinaban na mamibi para sa disarmament
asin katoninongan bilang sa iyang prayer intention para sa bulan kan Marso. Sa iyang mensahe pinagsadol kan Santo Papa ang mga tawo na pagatid-atidan ang sarong kinaban na libre sa karingisan asin armadong labanan. Kasunod kay ni pigiimbitaran niya ang mga paratubod na makisumaro sa pamibi para sa katoninongan. Sa iyang pamibi hinagad kan Santo Papa sa Dios, nagiyahan ng kinaban pasiring sa pagkakasararo imbis sa gera asin pagkawasak. Tinawan doon man niya ang importansya kan dialogo asin diplomasya sa entre kan mga nasyon imbis na paggamit nin mga armas. Pigsadol man yan mga lider kan mga nasyon na magkaigwanin kusog nin buot na tunungon an arms race asin inoton ang kapakanan kan mga pinakamaluluya sa syudad. Sigun sa Santo Papa, ang tunay na seguridad ang dayahali sa takot asin kontrol, kundi sa pagtitiwala, hustisya asin pagkakasararo kan mga namamanwaan. Dugang pa niya, importante man ang pagbubusol kan katoninongan sa pang-oroal daw na buhay sa pamilya, komunidad asin sosyedad. Sa paagi kan marhay na tataramon, pakikipagkasundo asin padagos na pakikipag-olay. Oras ta mga katiwala, 1 minuto bago mag alas 3 ni na pagkahapon. So yan po ang katiripunan kan mga bareta digdi po sa Baretang Simbahan Plus. Sa pangaran po kang bilog na persa kan Radyo Veritas Legazpi. Pinakaibanan ta po sa lado teknikal si katiwalang Kuya Abic Limacosa. Ako manan sa inyong nakaibanan sa programa Katiwalang Ray Sibiliano. Diyos mabalos po and God bless sa Bicolandia. Sa indong nadang